At ang sabi lang naman ng ating gobyerno, replacement kay Eden. Pwedeng mag-report, pwedeng pumunta ang Net25 as long as hindi na si Eden. Kasi si Eden, mga minamahal, meron po talagang nilabag sa protocols. Lalo na po yung mga ambush interview, yung paglapit-lapit sa ating presidente. Gets ninyo? Grabe. Grabe tong si Mark Oleta. Mali na nga. Tinotolerate pa. Ganyan ba yung isang tamang butihing senador? Well, kung sa bagay, ano pa nga bang asahan natin? Si Kibuli nga na mali, pinaprotektahan niya. Si Sara nga na maka-China, pinaprotektahan niya. Well, kung sa bagay, ano pa nga bang asahan natin sa isang senador na hindi kinikilala ang West Philippine Sea? Gets ninyo? So, senseless naman yan. Si Rodante Marcoleta. I can't take this anymore. Ang kapal na mukha, ob ka. Akala mo naman kung sino ka. Akala mo naman mas magaling ka pa kay Senator Marcoleta. Bago natin pagpatuloy yung pinanood nating video, isang mapagpalang araw muna po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Siyempre sa araw nito pag-uusapan natin yung naudlot na pinanood nating video. Itutuloy natin yan mamaya. Pero bago yan, siyempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po datnan kayo ng video na ito na nasa magandang kondisyon at nasa magandang mood. Sapagkat kung napanood ninyo yung kanina na bahagi ng video nitong si Ob, talagang ma-high blood kayo. Sa panonood pa lang nito, halatang galit na galit, halatang nanggigigil na ito, halatang gusto nang manakit. At binibira niya rito ang senador ng bayan na si Senator Marcoleta na wala namang ginawa kundi pagtanggol siyempre yung kasamahan natin dito na isang reporter sa Net25 na si Eden Santos. Yan ang pag-uusapan natin at yan ang nabubulol na kagad ako. Yan ang panonoodin natin sa video niya at syempre mamaya gagawa natin ng reaksyon. Kaya kung ready na kayo, mag-ready kayo ng mga chichire dyan at panoorin natin ng sabay-sabay. I can take this anymore, mga minamahal. Sobrang nakakabastos po talaga ang mga binitawang salita ni Senator Rodante Marcoleta dito nga po sa ating presidente patungkol nga po sa pagtanggal ng FTC sa isang bastos at walang modo na reporter ng Net25 na si Eden. Alam naman ni Eden na mayroong protocol. So bakit nag-aalab-bida-bida siya? At ikaw naman, Senator Rodante Marcoleta, alam mong mayroong nilabag sa protocol yang si Eden. Bakit ang tirada mo sa presidente? Diba? Ngayon, pinapalabas nila Rodante Marcoleta na itong ating presidente daw po ay takot. Takot sa mga ambush interview. Yun yung gusto nilang i-voice out. Diba? Ngayon, malinaw naman na sinabi ng pamahalaang gobyerno na hindi naman tinanggal yung Net25. Replacement po ang gustong mangyari. Kasi hindi lang po once na nag-violate itong si Eden, but twice. Twice na po siyang ng bastos, twice na po siyang mayroong nilabag sa protocol. Yan kasi ang hirap eh. Yung presidente natin sobrang bait. To the point na yung unang violation pinalagpas. Na supposedly dapat This tablet stand is really good. It has a stable design and can adjust the angle to allow you to watch videos. supposedly dapat, 'di ba? Ang ginawa ng presidente noon pa yan tinanggal. Pero hindi, mga minamahal, oh. Pinaulit pa. Ito namang si Eden, pinangalawahan niya pa. Walang sinabi ang ating presidente na tatanggalin yung Net25, lahat ng reporter sa Net25. Ang sabi po ng ating gobyerno, replacement kay Eden dahil si Eden ay meron pong nilabag na protocol. Masyado pang mabait ng presidente doon sa point na, di ba, binigyan pa siya ng second chance. Tapos ano yung ikinukuda ni Rodante Marcoleta? Actually, nakakahiya tong sinabi ni Marcoleta, mga minamahal. Panoodin natin. Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Ayun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Naniniwala ko talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro.
Dismayado si Senador Rodante Marcoleta sa naging hakbang ng Presidential Communications Office na Pinanggigilan ipatanggal daw. ang reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos. Sabi mo, mayroong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban na ang gustuhin ng Pangulo na O yun naman pala eh. Bakit talaga ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Oho. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Eh sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, request Unang-una basically. ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Eh si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Oo. Eh napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Opo, oo. Taon na ang kanilang training dito. Oo. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun Eh, ba? kung minsan kasi, may Grabe. kailangan itanong talaga at hindi Opo. mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, di mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. Oo. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Oo. Hinahabol mo talaga yung Deadlines, opo. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang Oo. deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Oo. Paano mo ipagbabawal yun? Oo. Ako, personal ko lang. Opo. Eh, siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Oo. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Oh, parang wala sa hulog yung ganun eh. Oo. Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Yun na nga Wow po. ha? Di ba? Wow. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, ano ng tiwala natin? Oo. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Ayan. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling. Alright. Mayroon daw pong nilabag, nilulunod nyo naman talaga ang ating presidente, no? Mayroon daw pong nilabag sa freedom of expression, itong ating gobyerno, ayon kay Rodante Marcoleta. Wow, ang tindi. Wow, ang tindi. Nagkamali na nga yung reporter ninyo. Ang sisi pa rin sa presidente. Ang galing. Sobrang galing naman ng ating sitting senator na si Rodante Marcoleta. Ngayon, mga minamahal, imagine ako nagkomento nga lang ako sa'yo noon, December 25, tungkol sa billboard ninyo ni Kibuloy. Nagngangawa ka na nga. Di ba narinig ninyo mga minamahal? Meron daw pong isang babaeng vloggers na nag-content sa kanya na kailangan niyang sagutin. Natatandaan ninyo? Di ba? Tungkol ito sa billboard ni Marcoleta at ni Pastor Apollo Kibuloy na magkadikit na talagang ang ginawa ko mga minamahal ay kinontent ko at nagtatanong lang ako. Di ba? Nagtatanong lang tayo na bakit magkadikit ang billboard ni Kibuloy at ni Rodante Marcoleta. Ano bang ibig sabihin nito? Nagtanong lang ako, nagngangawa ka na sa Net25, inatake ako ng mga vloggers mo. Tapos kapag sa inyo ginagawa, galit kayo. Buti nga yung si President Bongbong Marcos, pinangalawahan niya pa eh. Itong si Eden. Samantalang ako, isang beses lang ako nag-content nun. Tinira mo ako. Tapos tinira ko pa ulit-ulit ng mga vloggers mo. Apakaangas naman. Di ba mga minamahal? Kaya minsan, itong si Rodante Marcoleta, talagang wala sa hulog. So gusto nilang palabasin na, ay hindi kasi critical kasi kung magtanong. Itong si Claire Eden Contreras, maharlika. Di ba? Anyway, mga minamahal, ang gusto nilang palabasin, masyado kasing critical magtanong itong si Eden. Di ba? At siguro, dahil kumakampi, dito nga po sa mga Duterte, kaya kinikiti lang freedom of the press. Yan yung gustong ipahayag ni Rodante Marcoleta na talaga bang nilulunod niya ang ating presidente. Kung pinapatay ni PBBM ang freedom of the press, bakit niya pa kailangan ng mga reporters? Tingnan ninyo, yung Daily Tribune, alam naman natin na maka-dots yan. Nakakasama pa nga natin sa event, di ba? Nakukuha ninyo yung punto mga minamahal. So kung pinapatay ni PBBM ang freedom of the press, ba't niya pa kakailanganin ng mga reporters? Dapat kami na lang mga vloggers. Pero kami mga vloggers, hindi po kami ina-allowed sa MPC. Never po kami na-allowed sa MPC. At limited lang din po yung connection namin. Kung magka-cover man kami, may mga times na iimbitahan kami, may mga times na hindi. Na
partida, napaka-vocal namin sa gobyerno. So, di ba dapat kami yung pinaprioritize? Kasi kami, puro pag-appraise ang ginagawa kapag may tama, puro pag-appraise ang ginagawa namin. Syempre, pag may mali, binabanatan din naman natin yan. Hindi naman tayo bias. Pero lahat naman tayo may mga bias. Yan yung gusto kong i-point out sa inyo. Pero, in the single, mga minamahal, yung pinakapunto natin dito, hindi ba dapat mas matuwa sila? Kasi kami nga na mga vocal, hindi nga kami nakakapasok sa MPC na yan dahil mahigpit yung accreditation. May times na iniimbitahan lang kami, pero most of the times, mga reporters. So, kung bias ang ating president at kinikitil niya ang freedom of the press, bakit niya pakakailanganin ng mga reporters? At ang sabi lang naman ng ating gobyerno, replacement kay Eden. Pwedeng mag-report, pwedeng pumunta ang Net25 as long as hindi na si Eden. Kasi si Eden, mga minamahal, meron po talagang nilabag sa protocols. Lalo na po yung mga ambush interview, yung paglapit-lapit sa ating presidente. Gets ninyo? Grabe itong si Marcoleta. Mali na nga. Tinotolerate pa. Ganyan ba yung isang tamang butihing senador? Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin? Si Kibuli nga na mali, pinaprotektahan niya. Si Sara nga na maka-China, pinaprotektahan niya. Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin sa isang senador na hindi kinikilala ang West Philippine Sea? Gets ninyo? So, senseless naman yan. Si Rodante Marcoleta, and, hindi na dapat yan pinapanood to be honest. Kasi parang na siyang nagiging attack dog ng mga Duterte. Laging bark ng bark. Sa napanood nating video, mukhang galit na galit itong si Mima. Feeling victim. Feeling magaling. Lahat ng feeling nasa kanya na. Feeling niya, siya na rin si Daniel Padilla. I can't take this anymore. Akala mo kung sino itong ob-ob na ito na magsalita ng ganyan. Para bagang siya ang nasaktan, siya ang tinamaan, at ngayon talagang tatamaan ka kay Boss Ray. Pinalalabas daw ni Senator Marcoleta na takot sa ambush interview si PBBM. May sinabi bang ganon si Senator Marcoleta? Ob-ob. Wala akong narinig na sinabi ni Senator Marcoleta na ganon. Eto pa, bastos daw si Eden Santos dahil may nilabag daw na protocol, not once but twice. Saan banda? Saan bandang protocol ang nilabag ni Eden Santos? Mima ka. Kung mas magaling ka pala kay Eden Santos, bakit hindi na lang ikaw ang nandun sa Malacanang? Dahil nga daw, nagkamali si Eden Santos. At dapat daw, syempre nagkamali na si Eden Santos, bakit pa pinagtanggol ni Senator Marcoleta? Ob-ob ka na naman. Naturalmente, ipagtatanggol niya yung tao dahil ginagawa niya lang yung kanyang trabaho. Hindi kagaya mo, kuda ka ng kuda, nyaw-nyaw ka ng nyaw-nyaw, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, magkulita. Sa pananalita mo pa lang, hindi na maayos. Ayusin mo, Senator Marcoleta. Walang ganon. Napansin ninyo, mga kababayan, mga kapatid at mga boss? Galit na galit habang pinapanood niya yung video ni Senator Marcoleta. Nanggigigil itong si Ungas. Nanggigigil itong si Ob-Ob. Parang gusto nang manakit. Pero iyakin ito, sigurado ako. Naalala niya pa, yung binanatan niya raw si Senator Marcoleta. Na hindi naman siya binanggit ni Senator Marcoleta, pero siya mismo inamin niya na siya yung vlogger na nakialam sa tarpaulin nila Kibuloy at Marcoleta. Ano naman pakialam mo doon kung magkatabi sila sa isang tarpaulin? Halatang mima ka, mema, sabi ka lang. Oo. Bakit? Pinakikialaman ba ni Senator Marcoleta yung mga pictures mo? Yung mga video mo? Kung sino yung mga katabi mo? Pinakikialaman ka ba niya? Ob-ob ka. Yan ang sinasabi natin dito. Iiyak ka ngayon kay Boss Ray. Ano naman sa'yo? Anong problema mo kung magpa-picture, magkatabi sila sa tarpaulin si Senator Rodante Marcoleta? Ayusin mo. Bangag ka ba? Pagkatapos niya pinanood yung isang clip ni Senator Marcoleta, boss, ayusin mo. Nadadala ka. Senator Marcoleta, nag-conclude na naman si Ungas. Sabi niya, sa bagay nga naman daw, pati sila Kibuloy nga pinagtatanggol niya. Pati ang mga Duterte, pinagtatanggol daw ni Senator Rodante Marcoleta. At isa pa, wala nga daw naman West Philippine Sea. Mga ob-ob kasi kayo, hindi nyo naintindihan. Gusto niyo ipaliwanag ko na naman sa inyo? Ang kakapal ng mga mukha nyo, pag-uuntigin ko kayo, lahat kayo ng mga magsama-sama kayo mga vloggers, ng mga ob-ob. Pag-uuntigin ko kayo, sama-sama na kayo. Ang tanong ko sa iyo ganito, saan banda binastos ni Senator Rodante Marcoleta ang PBBM mo? Ungas, ob-ob, saan banda? Mag-comment kayo sa baba. Pinagtatanggol mo
yung PBBM mo na hindi naman yan inaano ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, bawal pala yung ambush interview, pero depende na yon sa presidente mo kung magpapa-interview. Naintindihan mo yon? Kagaya sa akin, halimbawa sa akin, sasabihin ko sa mga staff ko, wag ninyo muna akong istorbohin. Ayaw kong magpa-interview sa lahat ng mga ob-ob na mga vloggers. Ngayon, may ob-ob na dumating sa akin. Nakalusot, in-interview ako. Naturalmente, magpapa-interview ako. Or, sasabihin ko, umalis ka dyan, ob-ob. Ayaw kong magpa-interview sa'yo kasi ob-ob ka. Ganun lang kasi. As simple as that. Gets mo? Hindi mo nakuha yun. Bakit? Ob-ob kasi kayo. Saan banda sinabi ni Senator Marcoleta na kinikitil ni PBBM ang freedom of expressions? Hirap na hirap ako sa'yo. Ako pa ang mag-adjust sa'yo. Sobra ka na. Si Boss Rek ang nag-a-adjust para sa'yo. Nahihirapan na ako. Pinipilit ko lang. Pinipigil ko lang ang sarili ko para lang makuha mo yung ibig kong sabihin. Ito yung mga klase ng mga vloggers, ng mga ob-ob. Walang ginawa. Pinipilit nila sirain si Senator Rodante Marcoleta na wala namang ginawa sa kanila. Galit. Ang tanong ko sa'yo, Mima, bakit galit na galit ka kay Senator Marcoleta? Anong ginawa sa'yo? Nakialam ba siya sa buhay mo? Kayo nga itong bastos. Kayo itong walang galang. Senador, binoto ng taong bayan yan, tapos ganyan lang kung magsalita kayo? Akala nyo kung sino kayo? Mga ob-ob kayo, mga vloggers kayo. Kayong lahat, ang sarap nyong pag-uuntugin. With that, pasensya na po, mga kababayan, mga kapatid at mga boss, kung ganito ang naging asal natin. Talagang nakakataas ng dugo. Tumataas yung BP ko rito sa mga taong ganito. Kagaya ng sinasabi natin dito, shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at syempre pa sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at syempre pa hindi natin kalimutan yan, yung mga ungas, yung mga vloggers, shoutout sa inyo, mga ob-ob kayo. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat, pero lang sa mga taong ob-ob, ob-ob, ungas, ob-ob.